Ang mga taong nabasag dahil sa pagkakamali dulot ng kahinaan, kapag muling binuo ng pagmamahal, ay mas nagiging matatag at mas may pagpapahalaga sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang tupa kong nawawala.' Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak.' Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay restored. Alam niyo po, sa kultura ng mga Japanese, meron silang isang work of art na tinatawag na kintsugi. Ano yung kintsugi? Ito ay pamamaraan, isang obra na kung saan ito'y paraan ng pagre-restore ng mga nabasag na kagamitan tulad ng mga ceramics. At ito'y isang maselang proseso. Yung kapag nabasag ang isang gamit na ceramic, hindi nila ito itatapon. Sa halip, ito'y kanilang nire-restore. At paano nila nire-restore? Mahabang proseso ng natural na pamamaraan na pinagdidikit muli ang bawat bahagi at nilalagyan ng ginto yung mga broken lines, no, noong nabasag na ceramic. At kapag ito'y nabuong muli, mas nagiging magandang itsura dahil sa gold lining mula dun sa mga cracks, dun sa mga nabasag na bahaging pinagtagpi-tagpi, at ito'y mas nagiging mamahalin. Ang tawag dito ay kintsugi. At mga kapatid, no, napakaganda ng mentality na ito kasi sa atin, lalo na sa panahon natin, yung throw-away culture. Yung kapag sawa na, kahit nga hindi pa sira, basta pinagsawaan na, itapon na. Kaunting sira, pwede pa namang ma-repair, wag na lang, itapon na lang. Yung throw-away culture. Pati minsan, sa ating mindset, sa ating mentality, affected na rin yung ating pakikitungo sa bawat isa. Kaya ang bilis na lang magtapon ng tao sa buhay natin. Kapag sawa na tayo sa isang tao, kapag nagkamali ng isang tao, kapag broken ng isang tao, kapag nakikita mong pabigat ng isang tao, itapon na lang. Mga kapatid, hindi ganyan ang pagtingin ng Diyos. Parang dun sa art of kintsugi, kahit nabasag na,
Siguro ang nakikita ng iba ay wala ng halaga, basag na. Pero sa isang taong iba ang pagtingin, sa isang taong ang nakikita ay hindi yung kabasagan, kundi kung ano yung mga possibilities, ang nakikita niya, mahalaga pa yan. Kaya from that brokenness, kapag na-restore at nilagyan ng pagmamahal yung restoration at nilagyan ng value tulad ng ginto, mas nagiging maganda at mas nagiging mahalaga. Ganun po tayo. Ganun ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya nga dito sa ating gospel, narinig natin yung nawawalang tupa, bakit hahanapin? Meron pa naman siyang 99, bakit hahanapin mo yung nag-iisa? Hayaan na lang. Bakit yung bariya, yung salaping pila, kapag nawala, marami pa naman siyang ibang kayamanan, bakit hahanapin pa? Naalala ko tuloy yung sabi ni Cardinal Tagle dito noong World Youth Day sa Poland, there is only one reason kung bakit hahanapin ng Diyos ang nawawalang tupa. Only one reason kung bakit hahanapin yung nawawalang bariya. For one reason. Kasi baka ang mundo, tulad nung nabasag na ceramics, wala nang halaga yan. No? Bakit hahanapin pa? Ang mundo pwedeng makakita ng 1,000 dahilan para wag nang hanapin. Para wag nang buuhin ang nabasag na ceramic. Pero ang Diyos, isang bagay lang ang kanyang panghahawakan. Bakit hahanapin? Because you are mine. Kasi akin ka. Kaya hahanapin kita. Akin ka. Kaya hahalughugin kita sa kasuluk-sulukan. Akin ka. Kaya kahit basag ka na, hindi kita itatapon, bubuuhin muli kita. At mas pagagandahin at mas pahahalagahan. Ganun ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung sa pakiwari mo, ikaw mismo yung nabasag at feeling mo wala ka ng dahilan para mabuhay, wala ka ng kwenta, wala ka ng halaga, pakinggan mo ito. Nagkakamali ka. Kung feeling mo ikaw yung nawawalang tupa, at since nag-iisa ka na lang naman at mas maraming mas magagaling, mas mababait, mas mabubuti sa'yo at hindi ka na dapat hinahanap at wala ka ng halaga, nagkakamali ka. Kung ikaw yung nag-iisang barya na nakikita mo wala naman na akong value, mas marami pa naman siyang valuables at mas mahalaga sa akin, hindi na ako dapat hanapin pa sa kasuluk-sulukan, sa kailaliman na kung saan man, nagkakamali ka. Ibang tumingin ang Diyos. Hahanapin ka niya, hahalughugin ka niya, bubuuhin ka niya. Kasi sa Kanya ka. May halaga ka kahit basag na. Ang nakikita ng Diyos, hindi lang yung kabasagan mo, kundi ang nakikita ay yung kagandahan pagkatapos ng pagiging basag. Yung saya matapos kang matagpuan at maibalik. Yun ang pinakamahalaga. At alam niyo mga kapatid, God is a God of restoration. Gusto Kanyang ibalik. Gusto Kanyang buuhin muli, i-restore. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng sense of direction. Hahanapin ka niya, hahalughugin ka niya, bubuuhin ka niya. Just allow God to find you. Allow God to restore you. At sinasabi ko sa iyo, mas magkakaroon ka ng halaga. Mas magkakaroon ka ng ganda. Higit pa noong una. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. At kaya ng Diyos pagandahin kahit ang mga basag. Kaya ng Diyos bigyang kagalakan at maging masaya kahit sa mga nawawala. Mahalaga, balik tayo. Hayaan natin na buuhin muli tayo ng Diyos. Hanapin tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa paghahanap, sa paghalughog, sa pagbuo, sa pagpapahalaga sa kabila ng lahat. Salamat po dahil mahalaga pa rin kami sa iyo sa kabila ng lahat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.